The Lord be with you. And with your spirit. The reading is taken from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to Mary, the angel said, "Hail, favored one, the Lord is with you." But Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father. And he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, be outstanding, not protruding. Be outstanding, not protruding. If there is something common between the two, outstanding, protruding, if there is something common, pareho nakatawag ng pansin. Makakatawag ng pansin for somebody who is outstanding or is protruding. Subalit, ang makakakuha ng atensyon, magkaiba ang reaksyon. Yung isa, outstanding, kapuri-puri. Wow! Protruding, yung isa, nakatawag pansin, kadiri-diri. Ew. Yung isa, impressive. Yung isa, depressing. But both can catch attention. Ano ba yung to be outstanding? To be outstanding, bringing out the best. Bringing out the best hanggang maging wow. Protruding ay sumusungki. Protruding, sumusungki, bumubukol. Napapansin, subalit, masagwa. At ang bukol, kailanman hindi pinagmamalaki. Pansinin ninyo ang inyong katawan, pag may bumubukol, ang ganda ng bukol ko. Sumusungki. Alam yan, na mga may naka-brace. Kaya nagbe-brace, hindi dahil, oy, ang sosyal, naka-brace, big time. May sumusungki, may nag-protrude. Outstanding, protruding. If there's something laudable kay Mama Mary, ang ating mahal na ina, swak na swak ang kanyang pagiging outstanding. Bringing out her best sa kanyang kasimplihan. Pansinin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. See, when Angel Gabriel visited Mary, behold, very prophetic ang pagkasabi ng Anghel Gabriel kung anong klaseng ina magiging si Maria, sapagkat ang kanyang magiging anak ay anak ng Diyos. Sa dinami-dami ng kababaihan sa mundo ay si Maria ang napili. And look at the prophetic message of Angel Gabriel. Magiging kang ina ng anak ng Diyos. And she could have all the reasons. She could have had all the reasons. Lahat ng dahilan pwede niyang sabihin, wow, pwede na siya magkaroon ng star complex. Subalit in the process,
Kung makikita natin ang buhay na dinanak ng ating Panginoong Jesus na kung saan kakambal ang naging buhay ni Maria. Ang kwento ni Jesus, from the womb to the tomb, kakaiba. Pansinin ninyo, lahat tayo gusto ng buhay. Gusto natin lahat ay buhay. Naghahanap buhay. At ang ilang matatabil ang dila, gusto yung plural ng buhay. Buhay ng may buhay. Gusto natin ng buhay. Subalit ang realidad na nangyari kay Jesus na naging saksi si Maria, ang ating Panginoon. He was born in order to die. Lahat tayo, we were born in order to live. But ironically, Jesus was born in order to die. Ipinanganak para mamatay. At nasaksihan niya ni Maria, nung iaaalay pa lang niya, si Jesus. Simeon, during the offertory, during the purification of Mary, tinaalay si Jesus. Naroon na ang banta at ang paalala, mamamatay ang batang iyan. At you have been witnesses. Napanood natin sa kwento at nalaman natin sa kwento ang buhay ng ating Panginoon. Doon pa lamang sa siya ipinanganak, walang mapupuntahan, hanggang kamatayan, walang mapaglilibingan. And take note of that. And Mary, pwede siyang umangal. Bakit naman ganito? Ang ganda-ganda ng pangako mo sa akin. Love tends to be like the beloved. Ang pag-ibig ay nag-uugnay, ang pag-ibig ay nagbubuklod. And see how love forms, how it can transform. Bakit? Bakit naunawaan ni Maria? Sapagkat alam ni Maria, si Jesus ang bida. And that makes a lot of differences. Si Jesus ang bida at siya ang sentro. And this is something we have to hold on to. Mga Katoliko, dapat kantong ating paniniwala, hindi natin kikilalanin si Maria kung hindi dahil kay Jesus. We will not give her the honor. Hindi natin siya bibigyan ng papugay at parangal kung hindi dahil kay Jesus. Sapagkat she turns out to be a nobody kung hindi niya kinilala at iniuugnay sa kanyang buhay si Jesus. Sapagkat si Jesus ang sentro. Itong ating misa, si Jesus ang sentro. Ang banal na rosaryo na ating dinarasal, pansinin ninyo, ang rosaryong yan ay tungkol sa buhay ni Jesus. It's about the life of Jesus. Kaya pansinin ninyo ang ating mga dasal. Pag magdadasal tayo kay Maria at lahat ng mga Dominican saints na inyong nakikita sa altar, anong ating tugon? Our Lady of La Naval, pray for us. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami. Santo Tomas, Santa Catalina, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. You pray for us. Kanino ipagdarasal? Sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng mga santo, ipanalangin mo kami sapagkat hindi sa kanila iikot ang mundo. Pero pag Panginoon ang ating dadasalan, Santo Niño, Poong Nazareno, have mercy on us. Kaawaan mo kami sapagkat sila ang ating hinihingan. Mary turned out to be outstanding because she knew her role. Alam niya ang kanyang lugar. Si Jesus ang bida. Do whatever He tells you. Do whatever He tells you, nakatuon, nakaturo sa ating Panginoong Jesus. And that is something very, very important. People were accusing us, other sekta, kung paano natin inululuklok si Maria. Iniluluklok natin si Maria at pinararangalan dahil kay Jesus. And there's one special privilege na pinagkatiwala sa aming mga Dominicans, we Dominicans who are here, ang namamahala dito sa Santo Domingo Church, malalim ang kaugnayan ng Dominicans at si Mama Mary. Pansinin niyo dito, specifically,
Anong shrine at titulo ni Maria ang nasa papangalaga ng mga Dominicans? Our Lady of Lanaval, Our Lady of Manaoag. Iisang Maria, different titles, ibang titulo, subalit lahat para kay Maria nakatungkol sa ating Panginoong Jesus. At malalim ang kaugnayan ng Dominicans at saka ni Mama Mary. Pansinin ninyo ang aming kasuotan. Yan yung mosaic. Ito si Santo Domingo, ang founder ng Dominican Order. Pansinin nyo sa kanyang belt. Ay, yung kanyang hawak. Pero sa amin, gamit namin sa belt, no? Ang kanyang hawak ang rosaryo. Tradition tells us it's the Dominican. Ang mga Dominicans ang nagpropagate ng pagdarasal ng Santo Rosario. At yun napakahalaga sapagkat ang history ng ating Battle of Lanaval sa mga naging suking deboto ng ating nobina sa Lady of Lanaval, lalo na sa hapon, ipinalalabas ang sequel ng kwento ng Battle of Lanaval. Ang gamit-gamit, bukod sa sandata, ay ang rosaryo para magwagi laban sa mga Olandes. And the rosary is attributed to the Dominicans for the propagation para sa pagdarasal ng rosaryo. Muli, ibaling ang tuon sa ating mosaic na Santo Domingo, yung kasuotan. Yan ho ang kumpletong suot ng Dominican o ng Dominicans. Yung black cape, although we don't always use it sapagkat mainit dito, but in special occasions, we wear that one, lalo na sa aming kamatayan. Kung kayo makakasilip pag kami nasa ataol na, kompleto ang aming kasuotan with the black cape. So, but specifically, yung kulay puti, 3 layers ho yan yung puting yan. The tunic, yung nasa pinakaloob, at yung mahaba na pangalawang kasuotang kulay puti, that is our scapular. Ito kasi yung pangatlo, the capuche, 3 layers. Pero yung pangalawa, the scapular, tradition tells us, napaka-espesyal ng scapular na yan para sa amin. Sapagkat ang scapular na iyan, tradition tells us, ay mismong disenyo na ibinigay ng mahal na birhen to one of our brothers, Blessed Reginald. Isa siyang Dominican, contemporary ni Saint Dominic. Nung siya nag-aapoy ng lagnat, he had a vision. And Mama Mary specifically gave that scapular na suotin ng mga Dominicans. Sapagkat before, iba ang suot ng mga Dominicans. May nakasabit pang isa sapagkat they are canon regulars. Specifically, that piece of cloth was given by Mama Mary na vision of Blessed Reginald na kung saan onwards, since its foundation, suot na ng Dominicans ang aming scapularyo. Kaya when we knew our vows during the profession, ang binibindisyonan ay ang aming scapularyo. And you know, in one vision of St. Dominic, our tradition tells us, isa sa mga naging panaginip ni Santo Domingo, nang siya ay nakaharap ang ating Panginoon. And specifically, pag-akyat na sa langit, in one of his dreams, hinahanap niya, nasa ng mga Dominicans? Ang dami mga iba-ibang pari, mga laiko, belonging to the different congregations, hinahanap ni Santo Domingo, nasa ng mga Dominicans, ba't wala sa kalangitan? Parang pumalpak yata sa aking order in-establish. I don't see any Dominicans dito sa napakagandang lugar na ito. Natanong niya ang mahal na ina, we were propagating ang pananalangin para sa iyo. Nasaan po ang aking mga kabaro? Nasaan po ang mga Dominicans? And you know, our tradition tells us what happened. Ang ginawa ng ating mahal na ina, nung hinahanap ni Santo Domingo ang kanyang mga kabarong Dominicans, muli, pansinin niyo po yung painting na iyon. Itinaas ng mahal na ina ang kanyang kapa.
Sapagkat, lo and behold, Saint Dominic was mesmerized sapagkat nakita niya nakakubli sa kapa kagaya ng isang manok sa kanyang pakpak, nakakubli sa kapa ng mahal na ina ang mga Dominicans. Because from the very start, we were the strong proponents of Mama Mary. And I like to believe your presence here is a manifestation. Mahal namin ang mahal na ina. Alam nyo, ang seating capacity ng Santo Domingo Church ay 3,500. IATF allows us 10%. I'd like to believe you belong to the legions despite all odds dahil mahal na namin ang mahal na ina. May kwento ang bawat isa at espesyal na may kwenta sa ating kwento ang mahal na ina. Bakit? Sapagkat from the very start, our devotion and love for Mama Mary is so awesome sapagkat alam niya ang kanyang lugar. Panawagan din yan para sa bawat isa sa atin. Alamin ang inyong lugar. I am the handmaid of the Lord. Lingkod ako ng Panginoon. Sa mga Bisaya na naririto, alam niyo ang ibig sabihin ng lingkod. Upuan. Upuan lang ako ng Diyos. We are the mouthpieces. Tayo ang magbibigay ng testimonya sa kadakilaan ng ating Panginoon na demonstrated by the very life of Mary. And literally, simple lang ang mensahe sa atin ng ating mahal na ina para sa kapistahan sa araw na ito. Be outstanding, not protruding.